What's your name? Hi, Annalise. I'm Kieran. Cute ni ate, no? Parang this time si ate yung mas type ko. Hello. Ayan, may kababae. So siguro isa-summarize ko na rin yung total na nagastos ko sa Melbourne. Cheers muna tayo sa mango. Hi guys, welcome back to my channel. So we are still here in Melbourne, here in Australia, and for today's video, hello. I'm Annalise. Hi. What's your name? Hi, Annalise. I'm Kieran. Are you Filipino? Yeah, I'm Filipino. I'm Filipino. You Hello. too? Wow, nice to meet you What guys. are you doing tonight? I'm just gonna go to Chinatown maybe or Reviewing? what? You gonna review food? I'm not really good at review food, but I'm just gonna record what I'm doing today. How about you Hi, guys? guys. Where are you going? Back home. Alright, nice to meet you. Nice to meet you. Bye. So hey guys, ang cute ni ate. Filipino si ate. Parang hindi siya Filipino, no? Ang ganda na, tsaka gwapo ng jowa niya. But anyway, welcome back to my channel guys. Hindi pa ako nakakapag-intro, but today, dapat ang initial plan ko talaga is pumunta sa Queen Victoria Market kasi during winter, June, July, August, meron daw night market. So magta-try sana tayo ng night market. Pero nagbabasa ako sa Google, every Wednesday lang pala siya. So hindi kasi Wednesday today. Siguro idudugtong na lang natin yung night market na yun. But for now, punta na lang muna tayo sa Chinatown. Kasi ang Chinatown everyday naman siyang bukas. So tara, let's eat and let's explore Chinatown. Sobrang mahilig makipag-usap ng mga tao dito, di ba? Bigla-bigla na lang sila nakikipag-usap. Nagiging extrovert nga ako dito sa Melbourne Kasi even sa elevator, for example, may nakakasabay ako sa elevator sa hostel, kakausapin niya ako, gano'n. So ako, nagiging extrovert din ako. Yung mga nakakasabay ko sa elevator, hey, how are you? How's your day? Eh, nagiging extrovert ka sa Australia, guys. But it's a nice thing. Dito na nga lang tayo. Yan. Wait lang. Tatawid lang ako, baka mag-stop na. Kanina nakakatawa, di ba sa hostel namin, pwede kang magluto sa hostel. Tapos may nakasabay ako sa elevator, may dala siyang parang kaserola ba tawag doon, yung parang nilutuan ng sabaw, basta may dala-dala siya, mainit. Tapos di pumasok ako sa elevator. Tapos syempre bagong luto yung yung ulam. Tapos sabi ko, that smells good. Tapos di nagsimula ako ng conversation. Hala, bawal pala yung magsimula kasi hindi ka nila tatantanan. Tapos sabi niya, oh yeah, thank you, sabi niya na. Tapos sabi niya na hindi daw talaga siya madalas magluluto, pero ngayon tinatry niya magluto-luto ganyan. Gusto niya lutuan yung mga friends niya. Eh bababa siya sa first floor, ako sa ground floor. Pagdating ng first floor, nag-open na yung elevator. Tapos hindi pa siya tapos magkwento. Parang, tapos ako parang, B, overtime ka na, B. O, tama na yung small talk. Kasi may dala siyang mainit na pagkain. Tapos hindi siya lumalabas ng elevator. Eh, naka-open na. Tapos magko-close na. Tapos di nahihirapan na siya. Sabi ko, ako na, ginanong ko yung elevator para hindi magsara. Kasi ang dami niya pang chika. Sabi ko, ang hirap pala makipag-small talk dito. Hindi ka mananalo, B. Ang dami nilang kwento. Pag nag-open up ko ng topic, sinabi ko lang naman na mabango yung niluto niya. Ang dami niya nang gustong ikwento. Sabi ko, oh my God, hindi pala pwedeng makipag-small talk dito ng joke. Pagkausapin mo sila, humanda ka, like, magiging priority ka. Dito ko lang din naramdaman na sa Melbourne pala, pwede ka palang maging priority ng mga tao. Kasi sa ibang, pag kinakausap ko yung mga gusto kong tao, parang hindi sila makapagbigay ng oras sa akin. Pero yung sa Melbourne, parang naiyak ako. Bigla akong na-realize priority ka dito. Ay, Chinatown na pala, wait. Sa kakaano. Anyway guys, nandito na tayo sa Chinatown. Ayan, so pag may makita kayo na parang mga lanterns, ayan, Chinese lanterns, Chinatown na yun, sa isang hilerang ganon. Tapos dito rin meron. So kadugtong siya doon. Sige, tara, pasukin natin. Grabe, no, magiging priority. Kung gusto mo nang parang pinaprioritize ka sa buhay, punta ka ng Melbourne, ha? Kakausapin ka nila na para bang special ka sa buhay nila. Yung magjowa ba yung kanina? Or yung mag-friend na kanina sa intro, no? Sabi niya nga, where are you going? Di ba sabi ko, Chinatown. Tapos kung niyaya ko kaya sila, sasama sila. What if sinabi ko, how about you? Do you wanna join me? Baka sumama yung mga yun, no? Yung mga tao dito, chill lang eh. I love it. So tara, ito na yung Chinatown. Chim nuts. Ayan, may mga nagluluto-luto nga dito. Ocean King. Bakit may Korean taste, B? Bakit may Korean taste sa Chinatown?
Fortune dumplings. Pero ganyan siya, no? Yung Chinatown nila more on restaurant. Hindi siya yung parang may mga stall sa gilid, tapos parang maraming taong naglalakad. More on restaurant pa rin siya. Ayan. Sanay kasi tayo sa mga Chinatown sa Asia, no, na parang ang daming street food sa gilid, tapos maraming tao. Dito parang papasok ka pa rin talaga. Pero mga Chinese restaurant naman karamihan. Ayan, oh. Dumpling nila, ano lang, oh. 9. Merong 15. 15 lang. May 13 din. I think medyo budget naman siguro. Chef's special. Ay, braised pork. Yung favorite ko to. Alam mo, nagloloko na yung camera ko. Hindi na siya ma-rotate ng ganyan. Kaya sobrang liit na talaga ng screen. Di ba minsan may mga nagwe-wave sa likod ko? Hindi ko na makita kasi nga, pag naka-landscape sana, malaki yung screen. Kaso nakaganyan lang siya. Nagpapahiwatig na siya. Tapos ngayon yung gimbal naman, umayos ka naman. Di pa tayo tapos dito sa Australia. Huwag ka munang masira. Kapit lang. Alam kong marami na tayong pinagsamahang bansa. Pero ilaban pa natin to. Parang Uber. Pero hindi siya Uber. Ano yun? Parang food panda driver. Shocks guys. Nasira na yung camera ko. Yung una ayaw niya na mag-ganon-ganon. Rotate nung screen. Ngayon yung gimbal. Tignan nyo. Ayaw niya na sumunod. Ayaw niya na sumunod. My God. Pang ilang years ka na ba to? April, May, June, July, August. 1.5 year pa lang. Nagpapapalit na yung camera ko. My gosh. May mga grocery din dito sa Chinatown. Maybe this is Asian grocery. For example, na-miss nyo na ang Asia. Samgyup. Hot pot. Kmart. Parang Chinatown slash K-Town, no? Chinatown plus Koreatown. Eat Asia Food Store. Ano? Treat Asia pala. Treat Asia Food Store. Tinitignan ko ulit yung clips nung yung dalawang nakasama ko kanina sa intro. Yung Asian, yung Pilipina. Cute ni ate, no? Cute din si kuya. Ganun yung mga type ko si kuya. No? Pero parang this time, si ate yung mas type ko. Ang ganda niya, no? Siguro Filipina-Australian. Ang ganda niya, ate girl. Nagbabago din naman kasi yung mga gusto ko sa buhay, bro. Like, last time, mahilig ako sa mga chinito na, alam mo yun, kagaya ni kuya. Pero, tonight, parang napatunayan ko na kay kuya pa rin ako. Pero ang ganda ni ate. Maganda si ate. Pero ang ending, kay kuya pa rin siya. Charis. Meron silang mga seafood dito, oh. May mga paluto. Dampa slash Chinatown. Charing. Shanghai Street. O, diba? Na-miss natin yung Shanghai. Ang haba ng pila ng Shanghai Street, oh. Blockbuster. Ito naman mas higher end. High-end Chinese restaurant. Empress China. Ganyan, no? Restaurant vibe, eh. Parang feeling ko yung Chinatown nila dito sa Melbourne, more on friends kayo, tapos pupunta kayo sa restaurant. Hindi siya yung in-expect ko na Chinatown na parang street, may mga street food. Alam nyo naman na pang street food lang tayo. Charing. Pero feeling ko hindi rin naman super mahal. Pero mas masaya siguro dito kung may kasama ka. Like, pasok kayo sa restaurant, magta-try kayo ng mga food. Pero when it comes to Chinatown, mas favorite ko pa rin yung Chinatown ng Asia. Mas ano kasi yung Chinatown ng Asia, mas lively, mas pang jologs. Alam mo yun, yung parang may mga street food lang dyan. Parang feeling ko mas masaya. Dito mas chill na Chinatown. Ganun. Pero meron din silang ayun na talaga gumana ng ayun na talaga gumana ng gimbal. Hindi na siya na-up or down yung gimbal ko. Side, kaya pa niya mag-side, pero up and down ayaw niya na. Nag-check ako kung magkano yung DJI Pocket 3 dito sa Australia. 33,000 pesos. Mas mahal. Mas mahal siya kaysa dun sa Japan or sa Philippines nga mga 28 lang eh. Yung hindi siya creator set, yung mismong camera lang. Kasi meron na naman ako mga microphone ganun. But I'm not sure kung magtuloy-tuloy itong problema. Baka kailangan nating bumili kasi mahirap naman kung yung Australia vlog natin ang pangit nung di ba? Grabe din yung boba culture dito. Yung mga milk tea, may top tea, sunod-sunod na yan sila dyan. Sha Panda. Tapos ito coco. Tapos meron pang Haiti.
Ang daming milk tea matchy-matchy, no? Sa area na to sa may CBD. Sunod-sunod na yung mga milk tea dyan. Timeless Star, QV. Ay, dito na ba yung Woolies? Meron yata ang Woolworth dyan sa QV o doon sa kabila. Guys, may nakita akong bilihan ng Mikey card, yung parang transport card dito sa Melbourne. Pero actually, pang 5th day ko na, 5th or 6th day ko na. Never ako gumamit ng Mikey card kasi again, free tram zone yan. Itong tram na to sa CBD, libre na lang naman. Tapos yung mga malalayo, naka-clock tour naman ako. So, sa clock tour, kasama na yung transpo. So, hindi ko naman talaga kinailangan yung Mikey card. Unless meron kayong mga pupuntahan na medyo malayo sa CBD and then kailangan ng Mikey card at naka-DIY kayo. Since naka-clock tour naman ako and then naglalakad lang naman ako. Pero bibili lang ako kasi meron akong 10. May 10 AUD ako. Sabi ko, bibili nga ako ng Mikey card for remembrance lang or baka lang magamit ko lang siya. So, ito yung bilihan, guys. So, guys, pwede kayong kita ba? Pwede kayong magbayad ng 50 cents, $2.21, tsaka 10 cents coins. Pero pag cash, ay 12 notes. Pag notes, pwedeng 5, 10, 20, 50. Sige, bili tayo. Nahihirapan ako kasi yung gimbal ayaw gumana. Sobrang nakatilt na nung camera ko. Top, buy Mikey. Ito, buy. Buy a Mikey card. Okay, ang gagawin? Remember, keep your Mikey up. Okay. Ito yung mga sinasabi ko kapag senior kayo, meron kasing discount. Kaya maganda bumili ng Opal card or Mikey card dito sa Melbourne, Opal sa Sydney. Full fare ako since regular lang naman ako. Na guys, finally may Mikey card. So, after 5 or 6 days. Actually, di ko naman siya gagamitin. Gusto ko lang ng souvenir kasi sa Sydney, hindi ako nakabili ng Opal card. Wala tuloy ako souvenir sa Sydney. Ang souvenir ko kasi sa mga bansa, usually mga train cards, no? May mga train cards ako sa lahat ng bansa. Pero yung wala akong Opal. Tsaka sa Canberra, hindi rin ako bumili. Yan. For remembrance lang. Pero 6 AUD yung bayad ng card. So, di ba 10 yung in-insert? 4 AUD lang talaga yung laman kasi yung 6 yun yung bayad sa card. Pero at least pag bumalik tayo sa Melbourne, mali mo naman, di ba? Bumalik tayo dito, meron na tayong Mikey card. Pero yan, nabibili nyo lang siya sa mga tram stations, train stations, ganun. Guys, may Big W pala dito. Yung nakita natin sa Canberra, no? Sa katabi lang to ng Victoria State Library, merong building called QV. Letter Q and V. Tapos may Woolies din dito. Kasi may mga prutas pa ako. Di ba malengke? Nag-grocery tayo sa Coles last time. Meron pa ako mga saging, orange, ganun. Anong bibilihin natin sa grocery? Tara, pasok lang tayo. Baka may mabili tayo na kung ano-ano. Alam niyo naman, this is our happy place. The grocery store. Kuha nga tayo ng basket kasi yung iba naka-basket sila eh. No? Pag may basket kasi mukhang may pambili, no? Pag walang basket, parang titignan ka. Ginagawa mo sa loob. Pero pag may basket, tapos tinignan ka parang, yes? Can't you see I have a basket? I have a basket, but I don't have a budget. Charik. Parang gusto ko ng Tim Tam. Na-miss ko na tong Tim Tam. Magkano ba? It's been a while since the last time I tried it. So guys, may mga prutas dito kasi yung camera ko hindi ko ayaw niya na mag-tilt. So hindi ko maibaba. Alang lalaki talaga ng mga Australian Look. No? Laki talaga ng saging nila. Can you imagine how big? Tapos may saging pa ako sa bahay. Ano bibilin natin? Tim Tam lang. Tim Tam lang yung binili tapos nakabasket. Ay nako, Marvin ka. Mag-isip pa tayo kahit dalawa yung bilhin natin para hindi naman nakakahiya. Magkikilo ka dun, Tim Tam lang pala yung binili mo. Sabi, pumunta ka pa dito, doon ka na lang bumili sa Easy Mart. Guys, bili tayo isang Tim Tam. Na-miss ko lang mag-Tim Tam. Na-miss ko yung lasa niya. Itong original na lang. Hala, makakapanghulog pa ako. Sorry. Yan. Para siyang biscuit na may chocolate. Original flavor. Meron din silang other flavors pero sa original na lang tayo. And then, ito yung favorite kong kape. Kaso ang laki. Deal Double Espresso. Meron din pala silang mga mocha. Gusto niyo mag-try ng iba naman? Meron silang mocha. Meron din silang caramel latte. Ito. Yung camera ko hindi ko maitaas so ako na nag-a-adjust. Hindi ko na naman nagawa yung pangarap ko. Itong bread na merong butas-butas. Di ba pinangarap ko to sa Sydney na parang bibili tayo ng Nutella. Kaso ano pa ba bukas? Pang 5 day ko na ba ngayon?
Kaso baka di ko na rin makakain dito sa Melbourne kasi may tour ako bukas. And then, siguro sa Adelaide. Sa Adelaide ko na lang itutuloy yung pangarap ko na makabili ng pancake na butas-butas. Tapos may Nutella, tapos initin mo. Sarap. Sharapie. Tapos may Dale coffee. Wala yung Tim Tam pala pag isa lang 6 pero pag dalawa yung bibiling ko 9. Sayang yung $3. Kaso ang dami naman. Pasalubong ko na lang yung isa. Nalilito na ako sa araw. Sabi ko pang 5 or pang 6 days pa lang natin. Pang 7 day na natin guys. Pang 7 days na natin dito sa Melbourne. Kasi 10 days ako dito eh. 3 more days. Last 3 days in Melbourne. Kasi pang 7th na pala ngayon. Parang gusto ko mag-take out ng pagkain dyan sa Fortune Alley guys. Yung malaki yung serving. Yan, katabi lang yan. Dito lang yan sa may area ng Victoria State Library. Tapos dyan lang yung Woolies. Meron silang yung large $18. Tapos yung small $15. Nag-large ako last time. Hindi ko na ulitin. Grabe yung large. 3 ulam. Pero parang good for 7 days. Ang laki ng serving. Tapos nakita ko yung mga small. 2 ulam. Sobrang laki naman. Yung mga small nila parang good for 3 days. Yung large nila good for 7 days. So sulit na sulit. Magti-take out na lang ako. Doon na ako kakain sa hostel. Yes, ang lala nila mag-serve dito kaya gusto ko tsaka may kanin sila. Can I get a bigger plate? Gusto ko ng chicken. Ano pang isang ulam natin? 2 ulam to eh. Yan sila. Hi, one small. Take away yan. Rice please. Tingnan nyo guys, grabe sila mag-serve dito. Mas konti pa nga pag take away. Honey chicken please. Parang feeling ko pag dine in mas marami kasi mas malaki yung lagayan. Pero okay na rin yung take away. Yes, I'm back na dito sa hostel. Buti pa sila marunong magluto. Tignan nyo. Nagluluto sila ng dinner nila. Sana all. Pero tayo, humili lang ako. Yung tayo marunong magluto. Yan. Favorite part ko pa sa hostel namin, Space Hotel. Pag gabi, wala masyadong tao dito sa labas. And this is my favorite spot para kumain. Yan, maraming table dito. Kahit family nga kayo or friends, group of friends, marami. Maraming space. And guys, open na natin yung binili natin sa Fortune Alley. Kung gusto nyo ng sobrang malaking serving, oh my god, can you see it? Ang laki talaga nila mag-serve. So, kinuha ko is honey chicken, tsaka nakalimutan ko anong tawag sa putahe na to, parang pinag-combine na lang nila. Tapos may rice, pwede kayo mag-noodles. Ang ganda ng backdrop natin, merong building dito sa 5th. Sa may rooftop lang to ng aming hostel. Tapos 15 lang to, 15 AUD. Parang ang busog mo dito para ka nang nag-buffet. Hello. Hi, Kuya. Ay, Tagalog ka? Hello. May Tagalog pala dito, nagulat ako. Hello. Nagbabakasyon ka or taga dito ka? Ha? Oo. Oo. Nagbabakasyon ka or taga dito ka? Mag-hi ka sa video. Hi, against the light eh. Hello. Bakasyon lang. Few days. Sige. Ikaw ba? Oo, pang 5th day ko na. Ay, pang 7th day. 7 day? Oo. 10 days ako dito sa Melbourne. Ikaw ba? 8 days lang. Okay. Dali mag-hi ka dito. Hindi ka masyado nakikita eh. Hello. Hello. Ayan, may kababayan. Ikaw pala yung nandiyan kagabi din. Oo, ikaw pala yun. Oo, ako din, Tagalog di ba? ka pala. Oo nga eh, di ba? Nag-i-English ako kagabi eh. Di joke. Ano pangalan mo? Marvin. Marvin, Jenny. Jenny. Nice to meet you, Jenny. Nice to meet Kababayan. you. Uy, pag nandito ka pa bukas, kausapin ulit. Sure. May tour lang ako bukas, pero gabi nandito naman ako. Anong pupunta mo bukas? Mount Buller? Dito ba yun? Yung snow. Mag-snowboarding ka? Ay, hindi ko alam. pumunta Mahal yun eh. Basta yung tour lang. Hindi ko alam kung mag-ano. Okay. Sige, see you tomorrow. Sige. na. Bye-bye. Nice to meet you. Nice to meet you. Tatagpuin ko din yung friend ko na Pinay. Ay, meron ka din dito? Okay, sige. Enjoy, ingat. Okay, bye-bye. Yan, meron palang Pinay dito sa sa hostel natin. Meron palang first Filipina ko siyang nakita dito sa hostel. Sige, mag-ingay lang kayo dyan. Parang buttered pork. Buttered pork, may ganun ba? Yun guys, sobrang sulit talaga Fortune Alley. Para ka nag-buffet, but yung presyo $15. Pag yung large 18 AUD. Honey chicken. Let's go. Sulit meal in Melbourne. Sarap. Love it.
Kaso pinatong niya kasi yung pork. Hindi ko na makita yung chicken. Ito yung honey chicken. Ala, nahulog. Sorry. Parang Korean chicken. Yung large dati, hindi ko naubos kasi sobrang dami na. Pero yung small, madami pa rin siya. Pero mauubos ko to kasi gutom na gutom ako today. Yung guys, last day or last night na natin dito sa Melbourne. Kasi tomorrow, we are going to another city here in Australia. We're going to Adelaide. So, may mga pagsubok muna na dumating dito na nasira yung cellphone. Medyo I had to adjust some itineraries but it's our last day. So, let's make the most out of it. Anong gagawin natin? Mag-relax na tayo. Mag-relax na tayo kasi maraming mga stress sa mga nakaraan. So, gusto niyo magkape ulit tayo? Kasi sobrang famous ang cafe culture dito. Although nakapagkape na tayo dito. Pero mag-try ulit tayo ng iba pang cafe. Dito lang ulit ako. Mamimiss ko maglakad dito sa CBD area. Mamimiss ko yung mga kalapate. Ito yung free tram zone. My key card. So guys, 10 days ako dito. Pero pang 9th day ko pa lang, no? Hindi ko nagamit yung my key card. Kasi again, free tram zone, walking, plus cloak tour na mga transportation. So, hindi ko siya masyado nagamit. Pero pwede naman kayo bumili, baka lang magamit nyo. Pero kahit wala siya, parang feeling ko kaya. Iyan na natin, i-savor na natin yung maraming tao. Kasi yung pupuntahan natin na City Adelaide is wala rin masyadong tao doon, sabi nila. Medyo quiet city din daw yun. So, lubos-lubosin na natin na marami tayong nakikitang tao ngayon bago tayo umalis. The tram. Fortune Alley. The favorite sulit kainin. I'm gonna miss you, Fortune Alley. And guys, since last night na natin ngayon, baka bukas wala na rin naman ako masyadong gagastusin. So siguro isa-summarize ko na rin yung total na nagastos ko sa Melbourne for, sige wag ko na isama bukas, 9 days na lang gusto nyo. For 9 days, kasi pang 10th day ko bukas. Para magkaroon kayo ng idea kung magkano rin yung magagastos nyo kung Melbourne lang. Kasi diba nagkaroon ako ng summary if Sydney lang kayo. So what if Melbourne lang, how much yung mga estimated na magagastos nyo? Mecca. Meyer. Alam nyo guys, lahat ng photos and mga videos ko sa phone sa Melbourne, nawala. Hindi pa naman ako nagpo-post pa sa Instagram kasi minsan hindi naman ako real time nagpo-post. Even yung mga stories ko, hindi ko pa na-i-story lahat kasi hindi ako real time nag-i-story minsan kasi wala lang. Minsan gusto ko i-enjoy yung moment tapos tsaka na ako post later. Tapos 'di ba naka-iCloud ako kaso nasira yung phone ko. Hindi pa nagsisync. Ang last na sync ng iCloud ko is yung parang Canberra pa yata or Sydney. Lahat ng mga Melbourne hindi pa siya nagsisync sa iCloud. So ngayon na bumili ako ng bagong phone, tapos chinek ko sa iCloud, hindi pa siya nag-sync. May mga chinecheck akong ways sa Google kung paano ma-retrieve. Kaso hindi rin gumagana yung charging port ng yung ganito. Yung port ng old phone ko yung nasira. Kasi sira na rin kasi yung saksakan nun. Hindi ko siya mai-connect sa PC. So wala talaga. Sabi ko, oh my god. Lahat ng memories ko sa Melbourne nawala. Buti na lang may vlog. Buti na lang may vlog. Yun na lang yung alaala ko guys. Kasi sa cellphone, di ko man lang na-post. Wala akong post sa Melbourne sa Instagram. Sorry na. Ewan ko, it really has to happen. Mga kailangan na talaga magpalit ng cellphone. Enjoy na lang natin yung last day, di ba? Huwag na tayo mag-focus dun sa mga naging problem. Let's just focus on dun sa mga positive things na at least nandito pa tayo sa Melbourne, we can still create more memories. We can still eat good food. Saan tayo kakain? Wala rin akong Google kasi nagkaka-problema. Ang daming problema sa bagong phone ko. Kasi hindi ako makasign in sa Google kasi kailangan daw yung old phone para i-verify ko na ako yung totoong taong to. Sira nga yung old phone ko kasi hindi ako maka-verify. Nakadami akong login attempt. Na-block yung na-block yung email ko. Tatry ko ulit bukas. Baka makapag-attempt na ako na maka-login. The H&M building. Minsan during weekends or may mga nagbo-busking dito, may mga kumakanta-kanta. Gusto ko rin yung area na to kasi lively siya pag weekend. Ano ang train station na to? Lagi siyang maraming tao. Burke Street Station. Melbourne. Bank of Melbourne.
Ano, shoshi? Saan ako kakain? Guys, first time ko nakita na hindi mahaba yung pila ng cafe na to. Or wala talaga siyang pila. So tara, pasok tayo. Kasi lagi siyang mahabang pila dito. Hindi ko alam ba't walang pila ngayon. Tara, pasok tayo. Please wait to be seated. And guys, ang name ng restaurant is Home ba? H-O-M-M. Lagi maraming tao dito. So, try natin. Ito yung mga desserts nila. Mangoes. So, ang range niya is nasa mga 26 AUD, 22 AUD. But since last night na natin sa Melbourne, okay na yan. Wag na tayong magkuripot. Parang sarap naman ito. Ididip mo yung mga ano sa sauce. Currant custard, taro paste, pandan. Kasi ito naman yung mga coffee nila. So, ang kape nila, coconut espresso, like nasa mga 8.5. May ice latte, Thai ice latte, 7.8. Oh, H-O-M-M na yung pangalan. Wow! It's the year Thai-inspired desserts. Ah, so Thai, parang Thai dessert pala to. Yung isa kong friend, nag-aaya na, dati kong friend sa Philippines, nandito na siya sa Australia, nag-aaya siya ng dinner. Buti na lang in-order ko. Dessert na lang muna in-order ko. Di na muna akong order ng anything or kape. Mauna na lang yung dessert, tapos mamaya magdi-dinner tayo. Guys, ito yung in-order ko, mango sticky rice bingsu. So, ito may mango, ito may bingsu, may mango syrup, tapos may sticky rice dito and mango jam yata. So parang 24 AU dito. Kain tayo. Nauna na yung dessert natin kasi yung friend ko nag-aaya. Dapat kasi hindi na ako lalabas kasi nga wala akong Google Map, no. So hindi ako makapag-navigate, hindi na dapat ako aalis ng malayo. Kasi yung friend ko, minsan lang kasi kami magkita. Sabi niya mag-dinner tayo kasi paalis na rin ako bukas. Eh. Sabi ko sige, kitain ko na lang yung friend ko. Cheers muna tayo sa mango. Sticky rice, syrup, ilagay mo sa bingsu with mango. Ah, ba't ko hindi pa? Ang sarap! Ang sarap! Ang ganda pa ng sticky rice nila, guys. Hindi siya yung parang matigas. Gusto ko yung ganito yung parang malagkit talaga na rice. Malagkit na rice, the syrup. Ang sarap! Ang tamis na mangga. Mainit yung sticky rice, tapos malamig yung bingsu. Ang sarap. Kaya pala maraming pila lagi dito. Parang mga tento sa akin. Sarap. Sarap ng element ng sticky rice. I love it. Mag-cheers tayo, guys. Cheers tayo. Nakikita niyo ba? Meron palang syrup dyan, tapos pwede mo siyang kukunin. Cheers. Cheers. Baka mahulog. Boobs. Di ba mahilig kasi ako sa kanin, mahilig ako sa mangga. Favorite fruit ko is mango, di ba? Tapos mahilig ako sa kanin, mahilig ako sa dessert. Parang feeling ko pinag-combine niya lahat. Kakanin, mango, bingsu, syrup. Parang perfect lahat for me. 10 siya sa akin. So yun guys, kasama ko yung friend ko, mag-hotpot kami. Tapos parang buffet na hotpot, ganun. Tsaka meron din silang mga hindi hotpot. Okay, pakita ko sa inyo. Yan, meron silang mga seafood. So, pwede kayong kumuha dito ng seafood. Wow. Yung mga crabs, oh. Oyster, ayun nga ba? Oysters. Tapos mga seafood pa, oh. Pwede nyong ipaluto. Sushi. Ang daming options actually. Parang sarap nito, parang bigat sa tiyan. Wait lang. May mga dessert sila dito, cheesecake, may prutas din. So, first time natin nakapag-buffet sa Australia. May drinks. Dito may mga pang kids, may mga candy. So, kung gusto niyo mag hotpot, meron sila dito. Mamili lang kayo ng ilalagay sa hotpot nyo. Buffet na rin yan, guys. Kasama kayo yung drinks. Ayun, maraming drinks dito. Baka kasama rin to sa buffet. Para magbabayad yan. Hindi ako sure. Tanongin natin yung friend ko mamaya.
Ayan, may mga fried din sila. May mga gulay. Ayan. Sweet and sour chicken. Ano to? Stir fried. Mas pwede rin sila. May mga ganyan din pala sila, oh. Hong Kong yarn. Mga grilled. Ang daming option. Okay, sakto last night natin sa Melbourne. Ano siya? 79 AUD ang isa or mga 2,900 pesos. Pero sulit na to, buffet na eh. Saka libre to, nilibre lang ako ng friend ko. Ayun guys, yung friend ko si Kylie, siya yun ang libre. Wow. Okay guys. Woo! Thank you so much. Okay guys. So yun guys, ang dami ng pagkain. In fairness, parang feeling ko sulit na rin siya. May mga sashimi pa sila, which I really love. Dami yung mahilig ako sa mga ganito. Cheers. Sausaw natin dito. Sa toyo na may lemon. Yung friend ko si Kylie, sobrang tagal na namin din nagkikita. Nagulat na lang ako, nandito na siya. Hindi ko alam na nandito siya sa Australia. Nag-message lang siya sa akin, ay, nandito ka pala. Kaso medyo shy type siya sa video. Nasaan na ba si Kylie? Andun na siya. May kinukuha pa siyang pagkain. Pero mamaya. So guys, pinapili nila kami ng sabaw. So, ang pinili namin na soup is tom yum, tsaka ano yung isa? Chicken? Chicken soup. Ang dami nga ito. Yung buffet na to parang ang dami. Paano mo nalaman yung buffet na to? Ha? It's all in one. Oo nga, all in one. Korean barbecue and hot. Lahat na talaga like Korean barbecue, tas hot pot, tas mga regular na pagkain like ganito. Ayan. First time natin nakapag-buffet guys. First time natin na hindi kumain sa Coles at sa Woolies. Hindi, joke. Natutuwa ako dito kay Kylie kasi sabi niya, "Huy, ano ba yan? Lagi ka na lang kumakain." Oo, buti nag-catch up kami. Sabi niya, lagi ka na lang kumakain sa Coles. Sabi niya, kita nga tayo, nilibre kita. Naawa na siya sa kaka-ano ko. Kaka-supermarket. Yes, about tayo na makapag-buffet tayo. Okay guys, dessert time naman. Meron silang mga ice cream dito. Ayan, may mga shake kung gusto nyo. Shakes. And then, mallows and candies. May chocolate pa dito. Tsaka yung cheesecake kanina, pinakita ko sa inyo yung mga cake yun guys. Mag-mallows tayo. Yes! Ikaw ayaw mo? Ah, meron ka ba? Ayan, meron pala pa si Kylie. Let's go! Ayan guys, nandito tayo sa South Bank. Sa likod lang to ng Flinders Station. Di ba lagi naman natin nakikita yan? Si Flinders. Bibisita lang tayo sa bahay ni Kylie para may makita tayong bahay dito sa Australia. Bahay ng isang living alone diaries. So yun guys, ngayon lang ako nakapunta dito kasi lagi lang ako nandun sa may city. Dito pala more on residential area na daw to guys. A lot of restaurants, Restaurants, okay. bars, Hotels, ayan. hotels. The casino is here as well. Ah, may casino rin dito? Yeah, the biggest casino in whole Australia? Wow. Ayan, South Bank area. Di ba, may napuntahan pa tayo sa last night natin. Kala ko Sometimes naubos. you need some local. Oo nga They eh. show you around. Ayan, buti ba na tayong local friend dito? Hi! So yun guys, pupunta tayo sa bahay ni Kylie. Grabe, sobrang laki ng building nila. Oh, Australia, 108 ang name ng building. Social, magkaroon tayo ng room tour, or house tour. Grabe, ang social ng bahay ni Kylie, be. Magkaroon tayo ng condo tour. Yes. So guys, hanggang 70th floor. Tama ba? Hanggang 70. Okay, let's go. Grabe. Yan mo na ni Kylie. Hindi na kita ma-reach. Ibang level ka na talaga. Yes. Amoy ano pa Amoy barbecue ako. Ayan guys. Hindi ko pala na video pero touchscreen yung kanilang elevator. Hindi natin kaya. Oh my God. Ang ganda ng bahay mo. Tapos mag-isa ka dito? Ang yaman mo, grabe. Iba ka na talaga, Kylie. Hindi na ikaw yan. Masyado ka lang mayaman. Okay, ano tayo guys? Condo. Ang ganda ng condo niya. Grabe, may view pa siya dito ng city, oh. Grabe naman. Thank you. Oh my God. Ibang level. Taray.
Wow! Iba ka na kay... Ay, sorry. Dala ko. That's fine. Grabe, ang ganda ng kwarto mo. Ibang level ka na. Hindi na kita, hindi na kita ma-reach. Oh guys, pang artista, no? Meron pa siya dito mga wardrobe, makeup. Grabe, Kylie. Gusto ko ng ganitong buhay. Tapos ito may seat. Ano siya? So ito guys, yung kama niya, grabe. My God. Ang ganda ng bahay mo, Kylie. Gusto ko ng ganitong buhay. Tapos mag-isa ka, no? I told you. Free life. Ang laki ng TV mo. Hindi ko nakita kanina. Ang laki ng TV niya. Grabe. Iba. Tapos may sarili kang... Ay, grabe. Hindi ko ini-expect na ganito yung... Akala ko yung bahay mo parang ano lang, simple lang. Hindi naman pala. Simple lang to. Simple lang to sa'yo. Okay ka. Ang ganda. Huwag yung mga dishes. Hindi siya so... Ayan, smile lang. Machines and stuff. Oh my gosh, Kylie. Ang ganda ng bahay mo. Ayaw niya, guys. Ayaw niya i-house tour. Nahihiya siya. Ako na lang mag-house tour. Ito yung fridge niya, oh. Oh my... Parang may pang 1 year supply na siya. Yung parang may pamilya. Parang hindi ako naniniwalang solo living ka. Ang dami. Ay, grabe. Iba. Bulong mo nga sa akin kung magkano yun dito. Ayaw niya kasi isabi, oh my God. Hindi ka mag-isa dito, Kylie. Niloloko mo. Ang dami niyang stocks. Of course I cook. Nagkuko ka ba dito? I do cooking. I do the Wow. cleaning. And this is my laundry. Ay, meron ka pa pala dyan? Ayan. Ay, social. Dapat pala di nila kayo mga laba. Nakilondry. Nakilondry. Yeah. And this is my extra room. Ay, wow. May extra room pa siya, oh. But yeah. Tingin ba? Tsaka may paano ka talaga, no? May pa-mattress, may ka-carpet, may pa-carpet ka pa. Oh, may extra room. Parang ready ka na magkapamilya. Yun na. Parang, pwede may room ka na for your... Toilet. Ang ganda ng room, ang ganda ng bahay mo. You like it? Yeah, I like it. My God. I like your life. I want to, I aspire to have, uy, in fairness, nanonood siya sa vlog ko, ah. I love it. Nandito ako sa ano mo, oh. Oo, I know, right? So, Oh, grabe. Thank you. Sumusuporta. Kasi ikaw agad yung... Kaya ikaw nga agad eh. Ikaw agad yung recommendation, no? Grabe. Kilala mo pala ako ni Kylie. Pinost mo ba ito bago tayo nagkita? Kakapost ko lang yan ngayon lang. Ayun, 49 minutes ago. Ayun lang, 49 Nice, Bondi minutes. Beach. Kakapost ko lang yung nakaschedule na yan. Pinupost ko lang. Ah, scheduling ka, nasa labas ka. Ini-schedule ka na for posting. Guys, punta tayo sa gym nila. So, ito yung amenity nila dito sa condo. So, meron silang fully equipped gym. Grabe. Hindi mo na kailangan magpa-member ng ibang gym kasi ang ganda na kompleto na. May mga dumbbells na sila doon. Then, meron silang treadmill. Ginagamit mo naman to. Beses pa lang. Isang beses niya palang no ginamit. Sa careers ko dito, isang best friend. Seryoso? Yeah. Grabe. Ay, isa twice. Kasi pag meron ka ng ganun, parang, totoo, ganun naman yung nangyayari. Pero pag wala kayong gym sa bahay, kagaya ko, gusto ko mag-gym kasi walang gym. Wow, may pool din sila. Indoor pool and sauna. Oh, wow. It's heated pool. Heated? Yeah. Wow. Nagamit mo naman to? Once. Mga once and Ayan, meron din silang steam room and sauna. Wow. Ang ganda naman. Ito pag pagod ka sa work, tapos gusto mo lang mag-relax, no? So we have our virtual golf as well, but it's closed. Anong meron dito? Virtual golf. Golf? Yeah. Virtual golf? Wow. Shout virtual And we golf. have our private cinema. Wow, ayan. Theater. Yeah, private theater here. Wow. Ayaw nga. Fastest elevator. Ayun. Oo nga. 2021, 2022. Hindi yan naka-fast forward, guys. Ganyan talaga siya. Ang bilis. Sa 70th floor ba tayo? Grabe. Hindi ko nga nararamdaman masyado na maano tayo. Ayun, guys. Nasa 70th floor tayo. We May have other gyms as Okay. well here, but this is most likely just for cardios. cardio gym. Okay. Yeah, cardio. A little bit of like machines and stuff. More of like yoga. Okay. And here is our jacuzzi.
Ay, may jacuzzi, social. Jacuzzi and pool. Infinity pool. Okay. Ooh. Ayan, wala masyadong tao. Baka pwede tayo mag-film dito. Oo nga, no? Pool, tas may view ka ng city. This is really nice when it's like daytime because you can see really Oo can nga, see. no? Wow. And we have the May jacuzzi pa, pero huwag natin silang i-video masyado. Ayan guys, meron silang indoor lounge area. Pwede ka lang tumambay. Ay, oo nga, ang ganda, oh. Kita mo yung city. Ala, ang taas. Ang taas, guys. Oh my God, ang ganda. Oh my gosh, ang ganda nga ng building nyo. Ang ganda ng view nyo. No? That's a Flinders Station. Asan? Yeah, the Federation Square. Ah, ito, oo. Yeah. Dinner station. Wow. Ayan guys, pwede ka din mag-bring ng friends mo dito. Tapos And you can have mag-dine the food, kayo. You can eat in here, lounge here, study, do whatever you want for games. Ang fancy ng ano nila kondo mo. And there, you can see the biggest stadium. Biggest stadium in Australia? Yes. Oh, yun guys. Biggest stadium in Australia? MCG. Yeah. Guys, pupunta na kami sa Crown. Ito Crown, no? Casino. Sisilip lang tayo ng South slide. Bank area. Sa South, ano pa rin to? South Bank area. South Bank area pa rin. Wow. So guys, nag-bar kami dito. Chill bar lang siya. Parang very local lang. Yan lang yung kalsada, oh. Kylie. Si Kuya. Kuya. It's time for us to leave Melbourne. So, ganun lang din yung ginawa ko. Like, magbabas lang ulit ako. Sa bus ako ngayon. So, from South Coach bus, Sky Bus. So, pumunta lang ulit ako doon. Nag-tram ako tsaka naglakad. And then, sa free tram zone lang din naman siya. And then, bumili ako ng bus ticket ko 24 AUD. Tapos mamaya ko-compute ko na yung total na nagastos ko. Hindi ko na-compute kagabi, sorry. Mamaya update ko kayo ulit. Pero ayan yung Melbourne. It's time for us to say goodbye for now. See you again next time. So yun guys, ibigay ko na sa inyo yung summary ng aking expenses sa Melbourne. Just for example, may mga iba sa inyo na gusto magpunta sa Melbourne lang, di ba? For example, kasi may mga iba 1 week lang or 10 days lang. So ibibigay ko sa inyo yung total na nagastos ko sa Melbourne for 10 days. So ito yung aking summary guys. Yung airfare, ito kasi kinompute ko na siya noong sa Sydney. Di ba binigyan ko kayo ng budget for Sydney? Pero just in case lang, for example, round trip na Melbourne kayo, tapos naka Cebu Pacific din kayo ng sale, ayan, 12,363. Tapos yung luggage, nag-add lang ako, balikan 4,600 travel tax. So ang total ko ng airfare is 18,603. Tapos for hotel naman, nagstay ako ng 2 days sa Ibis Central. So 8,000 yun ng 2 days. So parang lumalabas na 4,000 per day, and then 7 nights naman ako sa Space Hotel, 10,644, lumalabas 1,500 per day. Ang total na hotel ko yan, 18,771 total hotel. Food naman, ito, naka 13,291 ako. So parang naka 1,329 per day. So combination to ng supermarket, ng mga fast food, ng mga restaurant, no? So medyo budget lang. Yan, pakita ko sa inyo kasi naka-BDO naman ako most of the time. So ayan, meron yung formula ayun sa taas. Mga Plinas Plus ko lang yan. Trinak ko lang yung mga na-charge sa aking credit card, sa aking debit card. For transportation, umabot ako ng 1,883. Sobrang mura lang kasi. Actually guys, itong transportation ko na 1,883, ito is yung balikan ko lang ng airport bus. Diba yung bus from the airport going to Melbourne City and then Melbourne to. Kasi nung nasa city ako, wala naman akong ginastos sa transportation. Like merong free tram zone, tapos naglalakad lang naman ako.
it's either maglalakad lang ako or free tram zone lang. So wala talaga akong ginastos kasi naka-clock tour lang din ako sa mga malalayo. So ay yung mga clock tour nasa activities ko na siya kinategorize. Actually, pinakamalaking chunk ng gastos ko is activities. Tingnan nyo. Ang activities ko is 24,000 kasi ang mahal noong sa Snow Mountain. Tas bumili ako ng sa mga skincare products, 716. So ang total ko kung hindi mo isasama yung airfare, 59,193. Sabihin mo na lang mga 60,000 ang nagastos ko sa 10 days ko sa Melbourne without airfare. Pero kung i-combine mo yung airfare na 18 plus 59, ang grand total 77,000. Ayan. 796. So ayan, sobrang laking chunk talaga ng activities sa gastos ko sa Melbourne kasi medyo mahal yung mga activities. Ang nagpamahal doon yung snow kasi nag-ski ako, nag-rent ako ng mga equipment, tas mahal talaga dun sa Mount Buller. Parang half of it, mga 12 to 13 or 14,000 is because of that. Yung Great Ocean Road, mga 3.5 lang naman yun, di ba? Or 2.5. Tapos yung Puffing Billy, boxing, yung madami, mga 7,000. So medyo mahal yung activities dito. So kung for example, hindi naman kayo masyadong activities, hindi naman kayo mag-snow mountain, mapapababa nyo pa to actually. But yun yung aking total na nagastos. Again, yan. Another look, ayan yung summary niya. Kung Melbourne lang, 77,796. Lahat-lahat na kasama yung airfare. Pag hindi nyo isasama yung airfare, kasi na-compute ko na sa Sydney, ayan lang siya, 59. So yun lang naman, no? Maraming salamat sa pagsama sa akin sa Melbourne. Grabe yung Melbourne. Like, siya talaga yung pinaka-lively na city na napuntahan ko sa Australia. Like, grabe vibrant. Parang, kung gusto nyo ng damang-daman nyo yung buhay. Tapos grabe din yung kultura. Basta, maano siya. Siguro kung gusto nyo tumira sa Australia na medyo okay and then how do I say it? Mas may life, I think. Mas may life. Maybe you might consider Melbourne. No? So yun lang guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa Melbourne vlog. Ang susunod na city sa Australia na pupuntahan natin is Adelaide. So yun lang guys. Maraming salamat. I'll see you again on the next one.